Nakatakdang bumili ang Armed Forces of the Philippines o AFP ng 20 F-16 fighter jets mula sa Estados Unidos na nagkakahalaga ng $5.58 billion. Ayon kay AFP Chief Romeo Bronner Jr., kasama ito sa modernisasyon ng militar kaakibat ang pagpapahusay ng mga kapabilidad nito. Bukod dito ay 2 warship ang matatanggap ng AFP mula sa South Korea ngayong taon. Dagdag pa ng AFP, plano din itong bumili ng mga karagdagang missile systems. Samantala, nasabat naman ng BOC at PIDEA ang halos 4 na kilong high-grade marijuana na itinago sa mga pouch ng crispy broccoli. Ang balitang yan mula kay Jade Buhoy. Nasabat ng Bureau of Customs o BOC Port of Clark ang 3,896 grams ng high-grade marijuana na nagkakahalaga ng humigit kumulang 5.8 million pesos. Ang ilegal na droga na kilala sa tawag na Kush ay natagpuan sa isang parcel na galing Thailand at patungong Legazpi City. Dito naalerto ang mga otoridad matapos makatanggap ng derogatory information mula sa PIDEA hinggil sa naturang shipment. Matapos ito isinagawa ang canine sniff test noong ika-27 ng Marso na nagresulta sa positibong indikasyon ng iligal na droga. Base naman sa isinagawang physical examination, tumambad ang 32 self-sealing packs na may label na crispy broccoli. Ngunit naglalaman pala ito ng marijuana. Kung kaya't kinumpirma ng PIDEA na ang laman ng mga pouch ay fruiting tops ng marijuana. Isang mapanganib na gamot ayon sa RA number 9165. Samantala, inisyuhan na ng warrant of seizure and detention ang kargamento dahil sa paglabag sa Custom Modernization and Tariff Act at Dangerous Drugs Act. Habang pinuri naman ni Custom Commissioner Bienvenido Rubio ang koordinadong aksyon ng mga ahensya sa likod ng matagumpay na operasyon. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Inatasan naman ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ang isang fact-finding team upang siyasatin ang umano'y sapilitang paggamit sa isang mentally challenged na babae para siraan si Pasig City Mayor Vico Soto. Ayon sa DSWD, maaaring lumabag ito sa RA 7610 na nagbabawal sa anumang uri ng pang-aabuso at eksploitasyon sa mga taong may kapansanan. Nagpahayag ng pagkadismaya ang pamilya ng babae na nagsabing pinilit lamang itong mag-record ng video kapalit ng libreng bigas mula sa isang kandidato. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita. Pagpapalakas ng paggamit ng digital tools, iginigiit upang labanan ang fake news at deepfakes bago ang eleksyon. NTC, iimbestigahan ang paggamit ng emergency alert sa pangangampanya. DSWD, nagsagawa ng investigasyon sa viral video laban kay Vico Soto gamit ang babaeng may kapansanan. AFP, nakatakdang bumili ng 20 fighter jets mula sa Estados Unidos. SB19, simula at wakas kick-off tour, may day 2 na. Snap elections, ikakasa para sa susunod na Pangulo ng South Korea. Batas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Matapos ang yumanig na magnitude 7.7 na lindol sa Myanmar nitong kamakailan, nais paigtingin ng Trabaho Party List ang workplace safety para sa kaligtasan ng mga manggagawa sa oras na may sakuna o kalamidad sa bansa. Itataguyod ng grupo ang mahigpit na pagpapatupad ng building code at iba pang protocols, regular na pagsasagawa ng mga fire safety drills,
pinaigting na risk assessment at pagsasanay sa mga empleyado pagdating sa pagresponde sa sakuna. Dagdag nila, kailangang may agarang aksyon upang matiyak ang kaligtasan ng lahat at maprotektahan ang buhay ng bawat manggagawang Pilipino sa panahon ng kalamidad. Nilinaw naman ng Department of Interior and Local Government o DILG na hindi muna ipapadeport ang Russian-American vlogger na naaresto dahil sa pangaharas. Dapat umano niyang harapin ang mga parusang kanyang kahaharapin sa Pilipinas. Para sa detalye narito si Francis Riudique. Iniharap sa isang press con sa Quezon City ang naarestong Russian-American vlogger na si Vitali Dorovetsky matapos ang kanyang kamakailang insidente ng pangaharas sa Taguig City. Naging viral ang naturang vlogger matapos gawing katawa-tawa ang mga security guard sa BGC. Kabilang ang pagtangkang paghalik, pagkuha ng sombrero at pagmumura sa mga CQ. Di pa nakontento ang dayuhan at pati ang matandang ito ay kanyang pinagtripan. Napag-alaman din ng mga otoridad na nanguha ito ng electric fan sa isang restaurant at pinagmumura din ang isang surfing instructor. Idineklara na rin umanong persona non grata ang vlogger sa ilang mga bansa. Ayon kay Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla, hindi muna ipapadeport ang dayuhan. Aniya, kailangan niya munang kaharapin ang mga kasong isasampa laban sa kanya sa Pilipinas. Ngayon, babalato sa lahat ng mga gustong ganito pang gawin, huhulihin namin kayo. Hindi kami papayag na basusin niyo ang mga Pilipino at lalong-lalo na walang exempted sa batas dito sa Pilipinas. Mananatili umano ang dayuhan sa Bureau of Immigration Detention Facility sa Muntinlupa habang isinasagawa ang mga proseso. Paggigit ni Remulla, hindi bibigyan ng special treatment ang mga dayuhan sa bilangguan. Sa kasalukuyan ay tinutugis din ang kasama niyang Pilipinong cameraman na maaari rin umanong panagutin ng mga otoridad. Francis Riudique, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Nagpaalala ang Philippine National Police o PNP sa publiko na planong mag-beach na mag-ingat sa paglusong sa dagat upang hindi maging biktima ng pagkalunod ngayong summer at Holy Week break season. Ngayong buwan hanggang Mayo, kadalasang maraming naitatalang kaso ng mga nalulunod dahil ito ang panahon ng bakasyon kung saan dagsari ng mga bumibisita sa mga dagat. Nakatakda namang mag-deploy ang mga otoridad ng higit kumulang 40 kapulisan na humihingi rin ng agapay sa mga magulang upang tiyakin na hindi mauuwi sa trahedya ang ligtas na bakasyon ng mga turista. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita. Pagpapalakas ng paggamit ng digital tools iginigiit upang labanan ang fake news at deepfakes bago ang eleksyon. NTC, iimbestigahan ang paggamit ng emergency alert sa pangangampanya. DSWD, nagsagawa ng investigasyon sa viral video laban kay Vico Soto gamit ang babaeng may kapansanan. AFP, nakatakdang bumili ng 20 fighter jets mula sa Estados Unidos. SB19, simula at wakas kick-off tour, may day 2 na. Snap elections, ikakasa para sa susunod na Pangulo ng South Korea. Batas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Ikinatuwa ng Department of Agriculture ang pagbagal ng inflation sa 1.8% noong Marso, ang pinakamababa mula pa noong kasagsagan ng pandemya.
Ayon sa PSA, malaking bahagi ng pagbaba ay dulot ng disinflation sa bigas na bumaba ng 7.7% matapos ipatupad ang maximum suggested retail price ng imported rice. Tiniyak ng DA na ipagpapatuloy nila ang pagsuporta sa produksyon at pagmamanman ng presyo upang mapanatiling abot kaya ang pagkain para sa mga Pilipino. Matapos naman ang naging desisyon ng korte na patalsikin sa puwesto ng pagkapangulo ng South Korea si former President Yoon Suk Yeol, inaasahang magsasagawa ang naturang bansa ng maagang halalan sa pagkapangulo. Ikakasa ang snap election sa loob ng 60 araw o halos 2 buwan matapos ang naging desisyon ng korte. Inaasahang gaganapin ito sa unang linggo ng Hunyo. Na-impeach ang dating presidente na si Yoon dahil sa nabigo nitong pagpapatupad ng martial law noong nakaraang taon. Good News 18, dahil magkakaroon na ng Day 2 ang simula at wakas kick-off tour ng P-Pop Kings na SB19 sa Philippine Arena. Ito ay bunsod ng matinding puksaan nitong ika-15 ng Marso kung saan sa loob lamang ng 7 oras ay sold out na ang May 31 concert ng grupo habang ang global package naman ay na-sold out wala pang 3 minuto. Gaganapin ang ikalawang araw ng concert sa ikaunang araw ng Hunyo bilang pagbibigay tsansa sa fans na hindi nakasecure ng kanilang tickets. Samantala, kasama sa kanilang promotion ay ang isang buwang exhibit ng Dam Tree sa 7th Avenue BGC Taguig na nagsimula nitong ika-4 ng Abril na magtatagal hanggang ika-4 ng Mayo. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita. Pagpapalakas ng paggamit ng digital tools iginigiit upang labanan ang fake news at deepfakes bago ang eleksyon. NTC, iimbestigahan ang paggamit ng emergency alert sa pangangampanya. DSWD, nagsagawa ng investigasyon sa viral video laban kay Vico Soto gamit ang babaeng may kapansanan. AFP, nakatakdang bumili ng 20 fighter jets mula sa Estados Unidos. SB19, simula at wakas kick-off tour, may Day 2 na. Snap elections, ikakasa para sa susunod na Pangulo ng South Korea. Batas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.